yun? May mararamdaman ka ng masakit, ano pa ba? Masakit at masakit, no? Sakit. Pero alam niyo sinasabi ng Diyos na I will heal you. Tapos ito pa, nung ano po sila sa Egypt, 6 na milyong Hudyo yan, magta-travel mula sa Egypt, pabalik na Israel. So, layo niya, disyerto ang dadaanan mo yan. Alam niyo, ang sabi po ng Biblia, may pinagawa ang Diyos sa kanila. Na lahat ang may sakit, imposible kung walang sakit sa 6 na milyon. Right? Yung 6 na milyon yun, ilan pala yun? 3 milyon. Sige, kahit kung saan natin 1 milyon. Imposible walang sakit siya. Kaya alam niyo, magandang negosyo ko yung hospital. Kasi meron at meron magkakasakit. Ngayon, ang sinasabi po niya meron, no? May pinagawa ang Diyos sa kanila na okay, dadalhin kita dito, alisin kita rin, dadalhin kita dito. Alam niyo, ang sabi ng Biblia, ni isa sa kanila ay walang sakit. Tinanggal ng Diyos yung sakit nila na masasabi natin fit to travel. Tapos ang sabi ko niya, ang promise niya, pagdating nyo sa lupang pangako, doon yung malalasap yung milk and honey. Ibig sabihin, matitikman mo ang sarap ng buhay. Hindi mo kailangan maghigahos. Sa totoo lang, sinasabi mo ng Biblia, hindi mo kailangan maghuli. Kasi sabi sa loob at labas ng bayan mo, magpapalain nito. So ito yung plano ng Diyos sa mga Kristyano. Na nakikita ko po na sobrang hirap ng mga Kristyano na maating ito. Sobrang, kumbaga parang parusa, sobrang hirap bago nila maating ito. Kaya kung yung kayamanan ay nandiyan, kahit anong hirap, aabot pa eh. Nakukuha niyo mabuti. Ngayon, dito sa Biblia, nakalagay yung mga do's and don'ts. Hindi mo nga naman pang-perfecto ito eh, pero ito po dahil lang kung bakit kailangan natin ituro ng paulit-ulit yan kasi kapag hindi po ito na natuturo, hindi ito na papaalam, hindi ito na inform ang mga tao, mabubuhay sila na pinagkaiba sa individual. Pero dito, halimbawa sabihin natin, ikaw ay makita ng 4th stage cancer. Sabihin natin, 4th stage cancer. Yung ito, hindi ba na pag-asa niya? Pero tayo mga Kristyano ay pag-asa. No? Pwede tayo maalis dyan, pwede tayo matanggap ng himala. Paano nga ba? Ganito po, no? Isingit ko lang po ito. Kahayang yung calling mo sa Diyos. Kahayang ang calling mo sa Diyos. Ito, calling na. Ito, may calling na. Ang bawal sa atin, ito. Kahayang ang calling mo sa Diyos. Ganun kalaki ang separation mo sa sanlibutan. No? Hindi na pwede yung ganyan, hindi na pwede yung ganon. No, kahayang na mas mataas ang calling mo sa Diyos, mas malaki ang separation o paghiwalay mo sa sanlibutan. Hindi ka na pwede magkaroon ng mga ordinaryong pangarap. No? So ano kung sinasabi ko rito? Ngayon, ang isang way para sabihin natin, ang isang way para makuha mo ang mga pangako ng Diyos, so by faith. Dito po, ang Diyos ay hindi nakukuha sa iyak-iyak. Ang Diyos ay hindi nakukuha sa tampo-tampo. Ang Diyos ay hindi nakukuha sa pananakot. Natatakotin mo, sige, hindi na akong sisimba. Ay, pasensya po. Hindi mo makukuha yun. Makukuha mo ang Diyos by faith. Pero, ang faith po ay umikilos sa pag-ibig. Ano ibig sabihin ito? Faith worked by love, sabi niya. Hindi pwedeng nag-faith ka, pero at the same time, pangit ang ugali mo. Yan. Dapat i-exam niya sa katabi. Kumusta ang ugali mo? Yan. Alam niyo mga kapatid na rin. Na minsan sa simbahan kasi formal, maayos, pero ang tinutukoy ko po, no? Dalawang oras naman ang ugali mo ipapakita mo sa simbahan. Pero yung
ugali mo sa bahay ay makababang oras yan. No? At nakaka-apekto sa pag-prepare natin yung ugali mo. Nakukuha ng mga kapatid kasi faith worked by love. Ang pananampalataya ay kumikilos sa pag-ibig. Okay, tingnan niyo po rito. Tingnan po natin dito sa verse. Tanagalin tayo dito sa verse 4. Tingnan natin sa verse 4. Ito po yung review pa rin. Ang sabi niya rito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Okay. Tayo ay tinawag na dapat laging masaya sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kumusta na ang buhay mo? Usually, sasabihin mo naman sa ito, nagpupumili, patuloy, walang saya. Dahil sabihin, magpaplastic ako, hindi. Magiging totoo ka. Kasi may Diyos tayo. At ang sinasabi mo niya rito, no, magalak kayo lagi, hindi minsan, hindi paminsan-minsan, kung hindi sa lahat ng pagkakataon, may problema man o walang problema, may bagyo man o walang bagyo, may pera man o wala, no? May buhok man o wala, o pa. Kasi sinasabi niya dito, magalak kayo lagi. Bakit kasi ang pananampalataya ay hindi tatala sa malungkutin? Nakukuha niyo mga kapatid. Ito yung nire-require sa ating attitude natin. Sabi niya, madala kayo lagi sa Panginoon, hindi ma-complain, hindi, sa yung mga taong walang dahil sa Panginoon. Tinawag tayo maging maligaya sa Panginoon. No? Maging, alam niyo, si Pablo po ay nasa loob ng bilang buwan, may kalupit yan, talagang sugat-sugat ang katawan yan. Alam niya, may pakita ng anghel sa kanya. At lalo, makita-kita niya kung sino yung anghel na nakatayo nasa loob siya ng bilang buwan. Alam niya, makita niya si Jesus pa. Alam niyo, sabi ni Jesus, cheer up. Alam niyo, sabi yung cheer up. Sabi ko masaya ka. Pablo. No? Sabi nyo, cheer up, Paul. Ngayon sinabi ko kanina, sinabi ng directual kay Paul, sabi nyo, cheer up, Paul. Magagawa mo ang pinagagawa mo. Salamat. Alam niyo po yung karnay, sabi niya, doon ko babasahin, sabi niya, cheer up, Paul, makakarating ka sa palasyo. Hindi ka makukulong ng bilangguan. No? Pag-sabi niya sa matabi, cheer up. Hindi ka makukulong ng ulan. Kumbaga, maging masaya ka, maging maligaya kasi hindi ka makukulong nung, ano ba, kumukulong sa'yo? Ano ba yung hindi ka makukulong ng sakit? Hindi ka makukulong ng kahirapan. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Sabi niya, cheer up. Parang cheer up. Eh, sugat-sugat yung matawag ko ito. Hirap na hirap namin ito sa bilang buwan. Alam niyo, sa bilang buwan kasi natin ngayon, kaya ako po yun, nakadalaw sa mga bilang buwan dito sa Pilipinas. Eh, maganda pa. No? Pero ang bilang buwan doon, madumi, talagang madumi. Ang turko sa bilang buwan, pagsahan. Dito nga may TV pa eh. No? Tapos may bodybuilding equipments pa eh. Pero doon, pagsahan ka talaga. And yet, sabi ni Jesus, kay Paul, kay Pablo, cheer up, Paul. Makakalabas ka dito. May dahilan tayo maging masaya kasi ano man ang problema kung dinadaanan natin, makakalabas tayo. No? Hindi na nga po. Kaya ang sabi niya na, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko. Kaya na naman, sabi nga sa katabi, kapatid, ulit-ulit yung sasabihin sa iyo. Ngumiti ka naman. May dahilan. Alam niyo mga kapatid na ano ko eh. Kung mga nakaraan April, alam niyo, nakita ko yung yung ilalim ng pako na rin. Yung daliri ng pako, yung pinamaliit. Ako'y itim na. Sabi ko gano'n ako, pinakain na ata ng diabetes yung pako. Ibig sabihin niyo, puputulin na yan.
No? Tapos ulit, dito na. Tapos ulit, dito na. Kaya dito na, dito na. Gusto ko, tapos na. No? Sabi ko, naku. Maaalala mo na talaga. Kasi nakikita mo, yung ilan ng daliri mo ganito, hindi na. Kaya ano susunod na yan? Necrosis na susunod na yan. Mabubulok na yan. Kasi mamaya, malalaglag na lang yan dahil isang kamag-anak ko, may diabetes na ganyan, pabayaan niya, alam niyo, yung kuko niya, nalaglag na lang. Sabi ko ganito, makalala pa kayo, magbubulok kayo, pero alam niyo ba, kailangan mong okay lang, may insurance tayo. Insured ko lang. Pakitingin nga yung ito mo, may insurance ko lang. Sabi ng mag-asawa, ayaw kong pa-insured ayaw kong kaya ang insurance. Sabi ng lalaki. Sabi ng lalaki, tayo bakit mo? Bakit papamaya ko ng nanay mo? No? Yung mga kapatid ganito, pag tinanggap mo si Jesus, insured ka. Pwede kang gumaling. At kapag baon ka sa utang, insured ka. Alam niyo ba, kahit sa Shopee, yung halimbawa, meron tawag sa ganyan, insurance na save na sa damages, yung mga ganito. Yung pagkasama ko nga, nagpapalala ng cellphone, nagpa-insure eh. Ang ginawa, magtatapos na yung matatapos na, halimbawa, after 2 years, matatapos na, binasag yung cellphone, ano nangyari, pinapalit, kapalitan. Insure eh. No? E ngayon tayo, may sinasabi mo ang Panginoon kung magkaroon na ng damage sa katawan mo, may insurance ka. Kaya bakit ka marunong ko? Nakakita ko po yung paa ko ganito, sabi ko gano'n, nakitim na. No, pinicture ako, itim na, ano to, lumalakad na yung namamatay na yung laman ko dito sa paa. Ganyan, ngayon. Ano gagawin mo? Binigay mo yung insurance mo. Kung insured ka, ay paano hindi? Wala kang pag-asa. Kaya nga, pagka tayo nagyaya ng mga tao na tanggapin si Jesus, sinasabi natin na magpa-insured sila. Nakuha yung mga kapatid. Ngayon, sayang naman yung insurance mo kung hindi mo i-claim. Okay. So, ano po nangyari? Ay sisimula ko ngayon, Lord, hindi ko na-diabetes, ganyan ka na, pero kinakabahan ako, hindi ka ko itin na eh. Eh pag ano, lalo na ng camp, tinitingnan ko, tinitingnan ko pa, tinitingnan ko pa sa nila, alam niyo, ang isang mga, kung baka gano'n, dahil nakawak-hawak ko isang tao mo eh. No? Ano sasabihin mo ngayon? I-click mo lang yung insurance mo, ganito, ganyan, wala kang makikita. Ngayon, tinitingnan mo, tumigil na ba yung anda? Tumigil na ba? O umandar siya? Alam niyo mga kapatid, praise the Lord. Kasi nung hindi na ako makatiis, kumuha po ako ng kutsilyo. Huwag yung kalayahan yun. At sinimula akong bakbakon. At nung medyo nasugat na siya, sinimula akong ano ba yung peel sa tagal? Balatan. Sinimula akong balatan at pagtingin ko mga kapatid, pagbalat kong gano'n, yung nasa ilalim niya, sariwang balat. Ngayon, yung ganyan, wala na, ilalim ko na lang joke na. Tapos ko na. Kasi mo na, kainin. Okay, yung kumagka parang ano eh, kaya pala sabi mong gano'n, sa ko na buhay yun. Yung pala, pag nagmamadali ko, susuot ng pantalon, ito pala, nagagasgas ng tela, mag-alapnos. So, gano'n lang. Ngayon, ano nangyari ngayon? Di ba wala. No? Kahit anong makita mo yan, umulan, bumagyo, sige na, kahit sinarapat mo tayo, tuloy pa rin ang pag-iingat kasi sabi ng Lord, sagot kita. No? Okay, kaya nasabi nito, magalak kayo lagi, inuulit ko, magalak kayo. May kailan tayo, alam nyo, may time na ako po'y nag-business, ako'y nagtrabaho, noon part-time lang part-time. Nalugi-lugi ako, dami ko. My goodness, ordinaryong pastor, ordinaryong
Pwede ba lumabas? Eh, kasi ako po ay good payer. Ano yung isa ng good payer? Nagbabayad ako, mabuti ako mayroon. Maayos ako magbayad. Monthly hindi ako nag-delay. Binigyan ako ng credit limit sa credit card na mataas. Eh ngayon, siyempre, hindi mo record ko di mataas. Eh di siyempre, ano ba, nag-try ako mag-invest na ganyan, nag-invest na ganito. Eh, nag-invest po ako sa ginto, saka sa langis. Yung bibili ka ng ginto, langis, hindi ko nahawak yan. Bibili ka lang, silver, kape. Bibili ka. Pagkatapos ito, pagka tumaas ang presyo, benta mo. Pagka bumaba ang presyo, talo ka. So, ano yung mga kapatid? Dumating yung time. Nagising na lang ako. Kasi binabantay na yun. Nagising ako, nalugi na ako. Sabihin ko, hindi ko buhukay. Kaya kung niniwala yung buhukay ng ganyan. May mga kilala ko, buhukay ng ito, nako alansay. Totoo ko. Sabi ko, may nag-point ka na. Alansay na ako. No? So, ano na, gawin mo ngayon? Sabi ko, 150,000 dito sa isa. Hindi. Wala na. Sandaan. At ano ba tagalogin nyo? 100,000 at 50,000. 100 at 50,000. O basta, gano'n na yun. Magising-gising ako, pagtingin ko na ng pera. At nagkautang pa ako mahal 50,000. Ang gagawin ko ngayon, wala ako mag-isip eh. Doon, nasa tama pa ba ako? Bakit hinaya ako? Bakit hinaya ako? Malinisip ako eh. Alam nyo, yung self-correction lang, tama ba yun? Self na, i-correct mo lang yan. Alam nyo, kapatid, sa loob ko ng isang taon, bawi na ako. Wala akong ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, pwede ko magpapera kahit kawan ko eh. Nag-stop na ako sa trabaho. Nag-stop na ako sa yung investment. In-stop ko na. Titiwala na lang kayo. Sa loob ng isang taon, bawi ako at kumita pa ako. Wala akong ginagawa. Paano yun? Kasi may tinatawag na i-claim mo yung pension mo. Kasi ano ko siya, insurance at pension. No? Nakukuha yung mga kapatid. Hindi, sabi ng Biblia, huwag kang tamad. Ito hindi naman ako tamad. Andito nga ako eh. Kahit mga pag-dimin. Andito every anniversary. Alam niyo ba, anniversary mula ng January hanggang doon. Sa December na mag-book na ako. Kaya bawal ako magkasakit. So, ano sinasabi ko po, no? May sinasabi si Lord na, ito na, mag-aalaga sa'yo. Ano wala kayo mga kapatid, yung sinasabi gawin niyo dito. Nung kung may negosyo rin, may trabaho rin. Pero meron kasing lugar sa Biblia, may mga tao sa Biblia na sinabihan ng Diyos na huwag kang magtatrabaho. Ako magpapakain sa'yo. Sino? Mga Levita. Sino? Mga full-time. Diba sa kaliwa? Paano magkapay ng Levita? Hello. So, well, tinitestimay ko lang naman po eh, na hindi pala yung ganun. Stop ako sa negosyo, stop ako sa trabaho, stop ako sa investment. Basta, maglilingkod ako sa Panginoon, bahala ng Panginoon sa akin. So, nakakuha naman ako. Mas marami pa akong kumita eh. Saan? Ewan ko. Mas marami pa akong kumita, wala akong ginagawa. Alam niyo, may magagalit sa mga tama. Wala akong ginagawa rin. Hindi pa kayo. Hindi, may pabor na meron nga isang lalaki, sabi sa tatay niya, nagtatrabaho sa'yo, hindi mo malang ako pinagpatay ng pinatabang, baka, kuya. No? Sabi ng tatay, anak, ano ka ba naman? Lahat sa akin ay sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, tayo nga, baka po yung sa akin.
O kaya nga sabi nila, magalak kayo lagi sa Panginoon. Maging masaya ka, maging maligaya ka sa Panginoon. No? Alam niyo ba si Mark, maligaya? Ang tawag naman sa kanya ay happy. No? Maging, alam niyo ba, may sisigit ako. Alam niyo ba, isa sa pinakaliw ko sa lahat, yung pagkulit ng laisip. Alam niyo ba? Grade 2? Ano? Grade, ikaw? 9? Okay. Kasi noon, so, nung 4th year ako, may tinatawag na CAP. Alam niyo ba yun? Inabot niyo ba yun? Hindi niya eh. Hindi ko na alam kung katubas ng CAP ngayon eh. Kasi noon, meron din yung papasok sa college ng tao ko, National College Entrance Exam. Ano ba ngayon? Ayun, okay. Ngayon, nung third year, meron na rin. Hanggang 4th year lang na high school eh. Ngayon, 4th year, ayoko. Ngayon, sabi ko gano'n. Pinakain ko yung gubit, yung ano ito eh, 4x3. Lahat ng focus mo lalabas eh. Yung 4 by, kaya parang ganyan, no? At least bagay sa iyo, yung mga tao hindi bagay sa iyo, okay. Ngayon, sabi ko, yung harap sa kanan na, yung mga gano'n, layo, gano'n. Ngayon, kung nga sila, mag-iisip ako, sabi ko, ano ba yung para maka-exempted ako dito, exempt ako. Alam yung mga kapatid, apply ko, ano ba yung tawag dito sa yung varsity? Tama ba? O yung mga gano'n. Nag-apply ako, na ano ba, yung college na ito, lalaban sa iba pa rin. Ayan. Ngayon sabi ko, nag-apply ako, sabi ko, pwede mo ina, ang water boy. Habang basketball sila, nagbigay ako ng tubig. At the same time, tawag ko yun, pagka-pause ko, happy skill din. Tapos yung kasama ko ng ball boy, siya yung taga-correcta ng bola. No? Kasi bago mag-start ang nagpa-practice yung mga yan. Mga original na spalking yung mga bola. Ngayon, ito po, ang nagbibigay ng grade sa akin, yung administrator, nung kasi, ngayon, dahil doon, wala akong CEP. Kung dalawang buwan natin, buong taon, hindi ko kailangan magpunta na mag-train. Hindi ko kailangan may masasalusan mo ito mga ganyan na mapapapage yung gano'n, harap sa kanan na, harap sa kaliwa na, gano'n. Hindi ko na kailangan 2 months lang na tiis. Kasi sila nagbibigay ng grade sa akin. Maayos naman akong mag-water ko ball ko, mag-tawal ko Ngayon namin tinitingnan ko yung iba. Bakit sila talagang tasabi yung mga ganito? Tapos dito, 4x3. Ngayon, sabi na sa akin, bakit ito? Haba ng buhok mo. Sabi ko, bakit ito? Sabi ko pa, pakialam mo. Sige, dyan kayo sa initan. Andun ako sa ito. Makain sa rambo. Sige, doon sila, kahit linggo, walang pasok pag linggo. Bakit mo symmetry na po eh? Alam niyo mga kapatid, tignan mo yung sa labas. Sila, hirap na hirap sa sakit. Kaya ito may paborke. Alam mo po, ano? Hanggang saan po yan? Hanggang sa matapos kami, hindi ko natutunan yun din. Bakit? Kasi may paborke. Nakukuha niyo mga kapatid. Na sila, bahala sila, doon sila sa initan, mag-grade. Ikaw may mabot ka. At ito pong sinasabi ng Biblia sa atin. Kaya, ito po yung binabasa po natin. Sabi niya, magalak kayo sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ngayon, hindi naman pwedeng, wala akong alam na tao na hindi dinaanan ng sakit. Talagang ganyan. No? Kaya nga, meron bang tao na hindi nagkamali? Wala. Kaya nga sinasabi mo ng Biblia, kung meron mang
nagkamali o nagkasala, meron tayong tagapamamagitan, wala iba kung si Kristo Jesus, na kung sa amin, aaminin mo ang pagkakasala mo, siya ay naging patatawarin ka. Bakit? Kasi may nagkamalitan, ha? Meron talaga nagkakasakit, ganun talaga. Pero hindi ko mo nagkasakit ka, sabi nga sabi nga nila, eh, bakit pa na siya may sakit, wala ko ba, siya na, bakit may sakit? Ganun talaga. Nakuha niyo mga kapatid. So, ito yung sinasabi ng gano'n, magkalap kayo sa Panginoon, nuulit ko, magkalap kayo. At ito pa, verse 5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong magandahang loob. Bakit kalabit nga sa tayo? Naramdaman mo ba yung magandang loob ko? Pakiyog mo. Naramdaman mo ba yung magandang loob ko? Ito sinasabi ng Biblia, required sa atin na ipadama. Anong sinasabot ito? Siguro, isang meaning nito, maging hospitable ka. No? Hindi yung nagpunta ka sa bahay na, tinago yung ulo. Hindi yun. Nire-require ng Diyos na maramdaman sa atin, mas-sense. Pakiamin na yung katabi sabihin natin, mabawang papangungan. Naamoy, di ba? Yung pawis mo ay amoy daw. So nasa-sense. Ito sinasabi ng Panginoon, ipataman ninyo ang inyong magandang loob dahil malapit na dumating ang Panginoon. So, pagkabot tayo dito, sabi nila, huwag kayong mabalisa kung sa anumang bagay. O ito na, sa lahat ng mga Kristyano, bawal sa atin ang mabalisa. Talagang sorry, ganyan talaga. Hindi pwedeng nag-worry. No? Alam niyo, ako po ay may time na ako nag-worry. Okay. Eh bakit ganun, kuya ko? Yan ang sinasabi mo, nag-worry. Pagkatapos ito nag-worry. Yun ang problema ko eh. May time na ito kasi sabi ng Biblia, huwag kayo mabalisa sa Tagalog, huwag kayong nag-worry. Pero ako po ay nag-worry din. Paano? Okay. Doon kasi sa Biblia, meron tinatawag na tabernakel. At yung portable tent nga na ginagawang simbahan o templo. Ngayon ang Diyos ay nandun sa dalawang situasyon yan, yung una at pangalawa. Doon sa pangalawang kwarto, nandun ang presensya ng Diyos. At meron yung mga pari lang ang makakapasok ko. At meron requirements sa kanila. Ano yun? Kailangan maligo sila ng 7 beses. Pagkatapos may mag-pray sila ng ganito, mag-pray sila ng ganyan. Pagkatapos may papasahin pa sila. Kailangan masunod nila yun. Ngayon, yung mga pari, pagpapasok doon, kinakabahan. Bakit? Baka meron silang na, ano tawag sa doon? Na-omit, nalapag o hindi nasunod, baka yung bilin, ganito, baka meron silang hindi na nagawa. Kaya alam niyo po gagawin, kapag pumasok sila doon, kapag meron kang nalapag na isa, mamatay mo. Maririnig na lang, bumagsak na, na-slay na yung pare kung sa lubong pagdadaki. Ngayon, patay na yung tao. Ngayon, ang tanong dito, paano mo pupunin niya yung kato? Dahil pag pumasok ko, mamatay ko yun. Kaya ang mga pare yun, noong unang panahon, may nakatali sa mga buwan, may tali. Habang papasok, ito, merong belo. Ano yung belo? Hindi belo. Ano? Okay. Kasi yung bell, yun yung pag naglalakad ka, tumutunog. Tumutunog sila, tumutunog. Ibig sabihin, nakikinig yung ibang pari sa labas. Ay, natunog pa, ibig sabihin, buhay pa. Naglalakad pa. No? Kasi nagagawin siya rin eh. Pag tumigil na yun, patay na. Meron siyang nakaligta ang gawin. Kaya yun ang sentimentali, hihilahin na lang yung pari dahil patay na. Ngayon, yung sinasabi ko na
Itong mga paring ito, kinakabahan sila, nag-worry sila na nagawa ko ba, nagawa ko ba, nagawa ko ba, nagawa ko ba, nagawa ko ba. Kasi kung hindi, tayo. Yung po yung sinasabi ko na gulang na po, nagawa ko na ba? Meron ba akong kinainisang tao? Meron ba akong isang tao na nandun yung gamit ko? Sinisip ko yung sarili ko na nagawa kasi faith, work it by love. Hindi pwede akong walang love. Paano kung kaaway mo? Love your enemies. Make sure na tama tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi natin matatanggap yung pangako ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid, pero pa. Saan nakalagay sa Bible yan, Kuya Boy? Mga kapatid, sabi nila, huwag mong kaligtaan ang dili-diliin ang Biblia upang makasiguro ka na natutupad mo. Make sure na natutupad mo. Sa gayon, magtatagumpay ka at hindi na. So, ano sinasabi ko ng Biblia? Alam niyo, meron kong isang kabataan na sabihin natin parang nagipat ilan ako? 14, patawag 17. Okay, halimbawa, may dito ang papagin ang pangalan. Example lang, hindi sa akin. Halimbawa, sabihin natin may boyfriend ka. Halimbawa lang. Pero meron ba? Okay, lahat. No? Tapos, okay, sabihin natin may boyfriend ka. Tapos, ang nangyari, nakipag-date ka sa iba. Huwag mo gagawin. May boyfriend ka, pero nakipag-date ka sa iba. Ngayon, tanayin ka, nagiging matapat ako ba sa boyfriend mo? Gusto mo? Sabi ni ate, ito, walang alam mo. May boyfriend ka, halimbawa lang mo. Mamaya, nakipag-date ka sa iba. Ngayon, naging matapat ka ba sa boyfriend mo? Hindi. Ikaw mo, wala ko pang boyfriend, alam mo nang mali. Okay. Ngayon, nalaman ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, alam mo ba na mali o tama yung ginawa ko? Sabi niya, mali ko. Tapos, tinanong ko ulit siya. Ito, true story. Ito, ha? Tinanong ko ulit siya. Sabi ko sa kanya, ano ba yung nararamdaman ni Jesus sa'yo ngayon? Ito, ano sa palagay mo? Ano pangalan mo? Jody. Yung siya lang Jody sa'yo ng God. Sige, sigurin mo. Ngayon, pinanong ko siya, sabi ko na lang, ano kaya nararamdaman ni Jesus sa'yo? Alam niyo po, true story ko. Biscuit ka. Alam niyo sagot niya? May kinalaman ko ba sa Bishop? Ano yung ibig sabihin niya? Hindi ba? Mas ma-apektual sa sarili ko? Hindi ba pagka kasala lang ako? Pag nagnakaw ako, nagsinungaling ako, pumatay ako, doon siya ma-apektual. Pero yung regarding sa relasyon, apektado ba? Parang sa akin, paano hindi? Sino nagsabi sa'yo? Nakuha niyo ako. Sino nagsabi sa'yo? Faith, work it by love. Kasi ginagawa mo, wala nang love. Nakuha niyo ako. Ito lang. Parang sa akin, ay okay lang. Ano okay? Hindi okay yun. Bakit? Kasi, hindi pa kayo. Kasi faith, work it by love. Hindi pwede na doon yung ihis mo na malalim, deep. Yung deep na mapanggitan yung pangalan ito talaga, na-apekto na eh. No? Ito yung sinasabi ko yan. No? Kaya po mga kapatid,
Sabi niya, okay mo, balisan ko sa ano ang bagay. Ito yung parang sa akin. Okay na balisan. Bakit? Tingnan niyo po, sabi niya, sa halip ay nililisod ko sa lahat ang inyong kailangan. Diba? Pwede pala tayo nililisod. Pwede pala. Lahat ang inyong kailangan. Hindi niya sinasabi nito, ilan lang. Sabi niya, lahat ang inyong kailangan. Sa Diyos, ang lahat ng inyong pangailangan, sabi ka na, okay, wag na isot ako sa mga bagay sa halip ay nililisod ko sa lahat ang inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin. May pasasalamat. Ibig sabihin, thank you ka na. Ibig sabihin may faith. Meron ng pasasalamat. Tapos siya, ito po, at ang di malilit na kapayapaan ng Diyos, wow, yung, ano ba yung malilit? Ang lalim naman nito. Ano ba yung malilit? Hindi mahok. Malalim na isipan. Sabi niya, ang di malilit na kapayapaan ng Diyos ang mag-ingat sa inyong puso at kaya huwag na po. Ano yung buwan? E paano kung sabihin natin, mawala nga ng 150,000. Too late na para mag-uwi. Wala yun. Pero alam mo ba nakalagay sa Biblia? Kung alam mo lang, bawiin niya. Nasabi ng Panginoon, 7 times, ibabalik ng Diyos sa'yo. May TV po ako. Mura lang naman. Worth 35,000. Yung lang yun, 55 inches. Na naman 10 siyang ganyan. Jadi binili ko. Nung nilagay ka ng pera. Jadi binili ko. So sabi ka, ano gusto mo kuya ako eh? Sabi ko, TV. Bumili ako TV. Okay, pagkakalang ng 2 years. Nakalagay kasi siya rin sa bintana ganyan. Yung bukas. Nakapatong siya. Yung likod niya, yung bintana. Tapos, bumaba ako. After 2 years, na napakinabangan ko na yun. After 2 years, parang sabi ko, parang may pusa na pumasok sa bahay. At pumakyat. Parang ang bilis. Parang hayop. Yung talaga yung masok, pagkabila nagkalipas ng takbo, di ba? Parang ba may pusang gano'n? May nagdap ko, sabi ko, umakyat sa kwarto. Bakit? Narinig ko, may bumagsak. Sabi ko, hindi yun. Kung pusa na ito, binintang ko na yung pusa. Wala naman kami pusa. Bakit may pusang pumasok? Kasi bakit ako dahan-dahan? Yung lang mamadali. Pero alam ko na, pagdating ko rin yung TV, hinangin ka mo. Yung pala'y narinig ko parang makulot ng hangin ang lakas-lakas, bumaba yung hangin. Pagkita ko, bumagsak lang yung isang bumagsak sa dagat. Yung mouse. Basa! Basa yung TV. Eh sabi ko na, ang laki ng hati gano'n eh. Umagal pa naman, kasi hati na. Kaya nabubuksan ko kay Windows. Pero sabi ko nga, kahit pag-check na, alam nyo, walang may gustong mag-repair. Kasi sabi lang gano'n, mas mahal pa yung target, bumili na natin ng passport. Eh, ito mga kapatid eh. Johnny, ano? Sino ang may kasalanan na tumayo dito? Bakit kasi nilagay? Pwede mo namang ilagay dito na walang hangin. Kasi, pag lumakas yung hangin, eh talagang matutuwa. Tulad yung karatula doon, tumba na. Alam lang sabihin mo, hangin mo kayo puta rito. Sabi ng mga yung at, batayo kayo. Ngayon, tanong kita, sino may kasalanan? Ha? May lagay? Ito, alam mo ang piyang mo ko. Kaya mo naglagay. Ibig sabihin, kasalanan ko. Sabi ka, huwag kang maglagay. Sa prosito mo paliwanag. Ngayon, sa natural, ang may kasalanan, pero, ang sabi ng Biblia, si Satanas ay naparito para pumatay, magnakaw,
nakikinig. Kaya siya yung sinisisi ko. Sabi ko, demonyo ka, binagsak ng TV ko, palitan mo yan. Kasi pwede. Sabi nga ng Biblia, kapag ka nahuli mo ang magnanakaw, kapag nahuli mo na ninanakaw ka ng malusugan, pag nahuli mo ninanakaw ang ganalawin na kinabukasan, isumbong mo na sa Diyos at magpipag ka ng kapalit. Hindi ka tayo hindi ka kayo, alam ko, gusto ko, hindi mo na tayo. Hindi na lang po, ano yan, mag-claim. Kasi sabi nila gano'n ayaw rin sa gagawa tayo ng unfair Ngayon, sasabihin nila, kasalanan mo yun, gay, kasalanan. Ako ba yung hindi po yan? Sa sistema, sa logic, sa piling ng Diyos, kasalanan ng Satanas. Kasi nawasak yung sakyan mo, nawasak yung labay ng lit, nawasak yung pinamakasan mo, hindi mo yun. Alam niyo po, ito siyempre tatahin-tahin ng ganyan. Jesus na yun, gagawin niya ka. Alam niyo, wala pang 2 weeks, binibigay sa akin ng kapalot. Magkano binibigay? 30,000. Yung bigay sa akin ng kapalit, 100,000. Ay, hindi mo pa po yan. Ngayon, hindi mangyayari sa'yo kung hindi ka mag-start na mag-claim. Kasi mga kapatid, ang sakit ko, pinakausap yan. Bakit? Kasi sasabihin mo sa puntok na ito, malis ka. Pinakausap yan. Kasi kung hindi ka pakapala, nanakawan ka yan. Alam mo ba yung mga kapatid? Ang pinag-uwi, ito yung pinag-uwi ko na bigyan na by-faith na kailangan mo lumapa kasi kawawa ka. Kaya nga ito po, sabi nila, at ang di maliw ka kapayapaan at ang Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isipan sa pamagitan ng Kristo Jesus. Sa wakas, verse 8. No? Lumalakas daw yung bagyo sa mga I don't care, mas malakas ang Diyos natin. Amen. No? Siguro mamaya tawagin ko si Badong dito. Alam niyo po, sa Sambales, ang lakas-lakas ng bagyo. Natatakot sila, kinakabahan sila. Si Badong noon, nakita niya habang nagkakanunan yung mga puno. Nakita ang anghel. Kita-kita niya yung anghel. Ang ginagawa ng anghel, iniingatan sila. Titik na titik si Badong doon. Bakit? Nakita niya eh. Mamaya na lang natin. Si Badong sabi niya na, at ang di mag-irik na patayapalang Diyos sa mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamagitan ng Diyos sa wakas. Mga kapatid, ending. Ito na ending. Dapat maging naman ang iniisip ang mga bagay na wala. Karapat sada. Huwag ka iniisip ang balot. Puro negative. Sabi nila lang, kapuloy-puloy. Huwag ka iniisip ang hindi kapuloy-puloy. Mga bagay na totoo, ito dapat ang isipin natin. Alam nyo, pag kami nagsabi na, halimbawa, sabihin natin, ikaw, nagkakawa ka ng ulam. Halimbawa, mas dapat ano yung, ano yung ginawa? Bakit? Bakit eh? Di ba? E paano kasi namin gano'n? Ay, si ano, si Charles. Oh, sila ni Ronel. Ha? Ito, ganyan. Dapat, ay, ang maniwala na natin, bakit eh? Kaya ito. Ayaw, wala. Bakit eh? Alam mo, yun po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kapag negative na ang balita, yung more on, may ba, sabi natin na, alam nyo ba, kaya ako nalit, maraming dito kasi may parada ng elepante, no? Maraming elepante yan. Yes, ito ba, no? Anong kulay nila? Pink. Kapag sinabi niyo, mas dapat yung, ano ba, sininiwala ako kasi punta ka ng punta. Sabi niya dito, ano man yung karapat dapat, ano man yung papuri-puri, mga bagay na totoo, marangal. Marangal. Ano ba, sige dito, nagnakaw na lahat ng sweldo nila, may nakakaw nila.
Kahit pa totoo, ayaw pa niwalaan. Malalaso ang isip ko. Dumi lang ang isip ko. No? Kasi sabi niya nito, kung hindi mga dapat mong isipin, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kadalang-dalang. Na ako, buhay ba? Ay, ano mo ba si Lolo? Ay, may girlfriend. 5 taon. Hindi marangal yun. Kahit na totoo, ayaw yung dito. Bakit? Nakakatumis na isip. Mapupuloy yung isip ko, hindi magiging maganda ang epekto nito. Nalala nyo, ang isa na paborito ko pagkain ay lanyo. Bilangdakan. Pero lately, binibili na akong bilangdakan. Gusto mo kahit 80 pesos. Kapag ang good lang, 80 pesos. May putak yun. No? Pero lately, ayoko na. Bakit? Ang anghang. Wala na akong malasahan. Hindi anghang na. Hindi na malasahan. Hindi lang lang. Yung anghang na lang nalalasahan ko. Alam niyo mga kapatid, kapag nandun ko yung tanggap ka ng tanggap, wala ka ng malasahan. Kundi papangitan. Mga baraks. Sino ba namili yung baraks? Uyo. Sino namili ng pwede na ito? Kayong dalawa? Tama? Tama ba? Kayong dalawa? Okay. Ito pabaraks para tayo. Baha naman. Pasok namin dito, si Dayan, miting-miti, sabi niya, makachinelas po tayo. Sayang naman yung sapatos ko. Mahal-mahal pa naman ito, 400 pesos lang. More than 5 years na. Bakit? Tanong ka ng pandemic ko eh. Wala pa pandemic. Hindi yung papakla ito, sabi hindi yung buwan ang bigat ng isa. Alam niyo muna parang, bakit siya tayo? Para na, bagyo-bagyo. Dapat, hindi pa talaga ang versan. Hindi mo na patuloy ito ganyan. Hindi mo sabi niya parang kailin. Positive ka na. Ano nga ba sinaselebrate namin? Pero 27 years. Dapat may asawa na yan eh. Hindi ba dapat nagsiselebrate tayo na uwi natin ang Panginoon kasi mulan bumagyo ang gusto nilang iniwan. Tapos nandun sa likod. Yung dalawa, si Resi at saka si Johan, maglalagay ng ulam. Nakakita ko ito, dumadami yung bisita, ulam yung ulam. Kaya sa sinabihan pa naman ako ni Resi, ay pastor, sa kanila lang ito, ako na sa inyo. Kami lang yung isipin mo, bigyan ako pa. Pero in everything, yes. Kahit ano mo yan. Salamat ang tayo sa Panginoon. Baha, kung hindi baha, may tubig, walang tubig, mainit o hindi. Papasalamat ang tayo sa Panginoon. Kaya gusto na. Amen? Ito na nga lang yung kapalit ng pagliligtas na sa iyo eh. Magdadamot ka pa. Amen? Yan. Kaya, ito ko yung sinasabi ko ng Biblia. Tulad dito. Kapag nandito ako sa inyo marapan, umulan sila sila, umulan dito sa loob. Tutuloy mo. Ano gagawin mo yan? Say everything game. Yes. Kasi naman na tayo. Masama ako. Masaya ako kasi nandito ako. Kasama ko po kayo. No? Eh nandito tayo. Kapag pinagpito po na natin dito, politika, hindi. Gawain kaputihan ng Diyos for 27 years. Baka di nyo alam, kasama ako nagbukas ko. Ang LinkedIn pa ni Bradley. No? High cut. Yung book yung high cut. Sabi ko, ba't sino kaya itong mga mapong na ito? No? Nagkakasama tayo na parang mo. Sa? Tagisay. Plano-plano lang, pero tingnan niyo po. 27 years at nagpapatuloy pa. Sabi ko bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Makaya natin yung tayo-tayo lang, di ba? May plano ka lang Panginoon.
malamang ang dami natin pagkukulang. Ang dami mga mali. And yet, hindi tayo pinatulan ng Panginoon. Kaya may dahilan tayo na magpasalamat at magpatuloy sa gawain ng Panginoon. At ito, sabi nila nun, sa wakas, mga kapatid, sabi nila nun, maging laman ng puso, dapat, pagpulit-pulit, paglalang-lalang, isagawa ninyo lahat ng natutunan, tinanggap, narinig at akitain sa akin. Kung magkanayon sa inyo, ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Okay. Pagkati tayo, ha? Anong laki ng aming dagalangan sa Panginoon sa pagkakinsan ko pa na matulungan ako? Tulong. Ano yung tulong? Mga kapatid, ang Batangas po ay kilala sa pagiging leader. Kilala ko. Kung sa inyo pa mga hindi pa inaabot ito, ang Batangas ay kilala sa pagiging leader. Ang sabi nila, paano bang may-isip na ito? Wala kaya dito naman. Kasi hindi naman kasi natin simbahan ito eh. O ang kinin na lang natin. Hindi ba meron yung triangle na ganyan? Yung go, pray, give. May mga tao talaga na inassign ng Diyos na kakabigay. Hindi gano'n talaga. Na it's up to you. Sasabi ka rin. Pero may mga tao talaga pinasay ng Diyos na magbigay. Alam niyo na ano, nung time na nakalis kami sa simbahan, dahil dami namin ito kami. Kumuha kami ng ang apartment. So, kung libong ang renta, bakit? Mahal talaga. Ito sa kanila. Alam niyo, for one year, may taga-abroad na nag-support. Bandang huli, pakigaling ito. Bandang huli, bigla niya sinabi, Kuya Boy, may simbahan na ako dito sa abroad. Sabi niya, pasensya na, dito na ako tatay ang bibigay. Nung wala kasi, hindi kasi pwede kunin ang type nila eh. Ang type nila sa simbahan nila. May sabi ko, okay, maraming salamat sa support ng mga niyo. Nandun kagay ng paano kaya ito. Sa kami kukuha. Hindi pa namin kaya sa mga gisip sa mga. Ang open na dito. Ang galing ako, paano kaya ito. Ngayon may pumuntak sa akin, sabi niya, Kuya Boy, bakit kaya nararamdaman kung gusto kong magbigay sa inyo ng 10,000 a month? Nag-usap pa rin mo ako? Hindi. Kasi may ina-assign ng Diyos. After 1 year, sabi niya, ay, Kuya Boy, may simbahan na ako dito. Pasensya na, hindi na ako makapagbigay. Sabi ko, okay lang, maraming salamat. Ano na naman yung, papasok yung alala. Kaya nasabi niya, huwag yung maganda, yun ang papasok yun. Huwag negative. Ibig sabihin, nasa yung kontrol. Huwag yung papasok yan, hindi papasok yan. Sabi ka nyo ba yung lumilipad sa ibabaw ng ulo nyo? Mapipigilan mo ba yan? Hindi. Kaya kung hindi mo, nag-desisyon na magtayo ng pugad dyan, mapipigilan mo naman siguro yan. Alam niya, hindi na nag-iisip eh, pero hindi. Kung hindi maganda, kung hindi mabuti, hindi lang papasalit. At sabi niya, huwag kang nababalisaw ng ulo. Pero yung mga kapatid, pangatlong beses, may tumawag sa akin, ang sabi niya, tayo bansa na naman. Sabi niya, Kuya Boy, hinihingi ko ako ng Lord mo, bigyan ko sa inyo ng renta nyo monthly. Ay, hallelujah. Sabi ko na nag-uusap-usap ba itong mga ito? Hindi. Pero may pinakausap talaga ang Diyos. Alam niyo po, dumating after 1 year, ito na, wala niya. Nagpaalam na naman. Sabi niya, Kuya Boy, hindi na muna ako makakapagpadala. No? May sinabi siya yung iba dahilan. Hindi na ako makakapagpadala. Sabi niya, pasensya na po kayo.
Alam niyo, sabi ko, okay lang. Maraming salamat, palahin na lang ang Panginoon. Wala nang sumunod. Alam niyo bakit? Kaya na namin. No? Wala nang sumunod kasi kaya na namin. Ang ibig sabihin ko, hindi ko pa nga nababasa. God will provide. Nanakuha niyo mo. Ang Diyos ang bigyan mo lang ng Diyos ang chance, bigyan mo lang ang Diyos ang chance na tulungan. Kami isa. Yung mga ibo naman, hindi na nagtatrabaho, kakalat pa nga, sabi lang kakain ng Diyos ang nasa langit. So, regardless po kayo, ngayon, pupunta kasi tayo rin sa part ng na paano ko bang, kasi kailangan ko gusto ko kasi hindi ko naman naman tayo ng mamaya. Ngayon nagsabi nga dito, no? Ang laki ng aking kagalakan sa Panginoon sapagkat minsan ko pang nadama nila, nadama ang inyong magpamalasakit sa aking pagkaraan ng mga panahon. Alam ko, hindi niyo ako nalilimutan, kaya lang wala kayo pagkakataong matulungan ako. Bakit kasi? Nagpadala sila ng offering, nagpadala sila ng partnership, nagpadala sila ng tithe, basta nagpadala sila ng bibig. Basta nagbigay sila. Kaya sinasabi nito, hindi dahil sa hinahanapan ko kayo ng tulong, hindi dahil sa nanunumbat ako. Sabi ni Pablo, hindi. Natutuhan ko na masiyahan anuman ang aking kalagayan. Don't worry, be happy. Sabi niya, naranasan ko mag-house, naranasan ko rin ang malagana, natutunan ko harapin ang anumang katayuan o mabusog o magutom o ang kasaganaan at ang kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo Bayman, ikinagagalak ko ang ginawa niyang pagtulong sa akin. Bakit nagpadala? Alam ninyo, sabi niya, kayo mga taga-Pilipos lamang ang nakahatid ko sa harap ng ginhawa ng umalis ako sa Macedonia at nagsimula ka lamang mangaral ng mabuting balita. Alam ko tinutuloy ni Pablo dito. Kapatid, sabi niya, wala iba tumutulong sa akin, hindi kayo lang. Hindi pa kayo. Hindi ko kakalimutan to, may tinulong sila at ito po. Meron po yung tinatawag na lump sum. Ano yung isang lump sum? Ano yung yung lump sum? Di ba? Pension. Pwede mo kasi lump sum yan. Biglaan, mahal yan. At meron naman yung systematiko. Mga kapatid, na tinutuloy ko yung gagawin ko. May something sa tuloy-tuloy na pagtulong. Hindi lang sa may something sa consistent, mayroong something sa systematic na pagtulong. Yung sabihin, tuloy-tuloy yung pagtulong mo. At ito mo, sabi niya gano'n, na nasa Thessalonica ako, makailang ulit din, pinagdalhan ninyo ako ng tulong. So, tuloy-tuloy. Narito ngayon ang katibayan na labis-labis na kaloob ninyo sa akin, ang Book of Philippians, ay receive book. Sabi nga, ito acknowledgement receipt na tinatanggap ko yung padala niyo. Kaya sabi nga, higit pa sa aking pangailangan ng tulong niyo na sa akin, nadala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masasamyong handog ng Diyos, maraming kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. Therefore, sabi niya nun, dahil sa andun ang patuloy ninyong tulong. Buhat sa kayamanan niyan, hindi mauubos kayamanan niya. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. God will provide. Diyos ay marunong dumati. Ngayon, sinachallenge ko po kayo ngayon, pinigyan ko po ng instruction.
maganda po na meron tayong systematic ng pagbibigay. Maging faithful tayo sa time, maging faithful tayo sa partnership, maging systematic po, hindi yung panapalang po ng pagbibigay, kundi systematic. No? Alam niyo po ba, sabi ng Pag-asa, 13 to 16 bagyo ang darating ngayong taon. Dami. No? Ngayon, ito, tuloy ko po, purihin ng Diyos, purihin ang ating Diyos sa kamahal ng pakailanman. Paratingin ninyo sa lahat ang hinirang ng Diyos na at nananalig kay Jesus sa pagkatong ko sa mga kapatid nating kasama ko, ipinapakapagin sa Kanya, naway sumayin lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus. May bago ko. Wala. Ay, ikaw. Wala. Kasi may bago ka. Wala rin. Ikaw. Kung wala. Kasi kayo nyo lang. May bago ka. Wala. Ano ba yan? Wala. Sa Canadian. Diba? Marami ka naman. Sige po. Isa nagpapadala si Joma. Sa Western. May account ka. Alam nyo nakakata sa Western. Hindi bakit? Pagka mag-claim ako, pick up. Ang haba-haba. Minsan ako pick up. Ngayon, may padala naman. May nakita akong Western dito. Pick up. Ano ba naman yun? Ano, pick up pa. Ang haba-haba. Minsan ako pupunta sa inyo. Hindi ako mahulog siguro. Bakit? Kasi kailangan niya ng account. Alam niyo ba ang sabi niya? Whenever na tayo ay mag-start magbigay sa Panginoon, mag-create ka ng account. At dyan sa account na yan, sabi ko, hindi ko naman tapos kasi hindi ko na eh. Haba na ka. Mas may open box niya. Dito ko hindi ito. Mas may open box na. Ano katago sa po dito? Okay. Whenever na tayo ay wala nang gusto nag-iisip ako. Kasi mga kapatid, wala pa kayong lahat, tayo pa lang. Nandito na ako. Nang binuksan ito, 27 years na wala pa rin. Itong topic na to ay panahon pa ng anniversary namin. Before pa ng paraan, sinusiris ko na. Itong Philippines Force, matagal na to, sinisiris ko. Hindi ko na nakakapagtawa. Ngayon anniversary mo, bumagsak sa anniversary. So, malakakaibigan, bakit nakapag itong part na to sa anniversary mo, ay hindi mo susunod? Whenever sabi natin, nagbibigay ka. Magalagay ka, maka-open ka. At yung account, alam nyo mga kapatid, dahil may account ka, nakikita nyo ba? Ang hirap na mong bunutin, yung hirap mo na laman. Okay. Ngayon, sabi ko, Lord, wala mo sa iyo. My goodness. Nahihingi, sige, nahihingi, nahihingi, sandali lang. Di pagtapos. Nahihingi, nahihingi, nahihingi. Alam na yan. Wala na. Naubos na. Ngayon sabi nga, Pastor, nahihingi lang po. Sabi ko, wait lang. Pagkain mo ko rin. Alam niyo, dito ko mabuka eh. Alam niyo ba, nakita mo ang katapangan ng Diyos. Ito hindi ko wala ng pera. Wala ang sarap. God, He, ako po yung mga. Hindi ko rin ang anak ko eh.
Pwede ba i-mute sa ganito? I-mute ko ba? Ayaw ba i-mute ko? Pwede ba i-mute yan? Hindi, dito sa microphone. Ito na lang po. Ha? Dito pwede yung nalapit. Kasi siguro itong malupit. Sige. Maraming nagtataka ako. Ang ganito naman ko kung district. 1, 2, 3, 4. Tapos may hindi. Mga kapatid, wala akong utang. Hindi na akong utang. Kasi 7 years na. Hindi ko na nararanasan ang utang. Wala akong trabaho, wala akong anak buhay. Wala akong sideline. Pero wala akong utang. Nararanasan ko yung Philippines 419. Sabi ko, kakalunod ang Diyos. Nung may hanap buhay ako, nung meron akong sideline ako, nung may investment ako, ano ginagawa ko? Pero nung sinabi ko, hindi wala na ako pwede. Nawala ko sa utang. Ito ka, marami sa ko. Na sa Panginoon ako magbibig ko, bibita ka eh. Magbibita kasi bawal ng trabaho. Pero, naniniwala pa kayo na, alam nyo ba yung BIA? Sino nakala ng BIA? Hello? Ako, kung sana ako mapanood ng mga taga-BIA, pag ganito ng tax mo, hindi sinasabi yan kung magkano talaga ang pera mo. Tama ba? Hindi sila i-declare. Sino nagsabi sa akin? Huwag to declare. Taga-BIA upgrade. Pero ito po nasan mo ngayon, nakatrabaho, wala ka nagawa. Ngayon ito talaga. Ngayon ka tumutulog sa akin. Hindi ko solo to. Pero ito ako bibigyan. Saan nagaling yung pera? Kaya ito. Ako ano ako? Mas maganda pa natin siya ito ngayon. Nakatrabaho. Hello? Totoo pa lang. Ang Diyos ang bahala sa iyo. No? Ayan. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang patunay sa'yo. Ikaw ang Diyos, Ama. Maging ngayon ang kailangan sa kapanahon. Wala kang katulad. Ibig ko man naramawin sa kaya ginagawa ng ganda
na sa financial na kahirapan, ayaw ko dito sa Biblia. Yan, pagbigay. Kaya okay pagbigay, na hindi ko kaya, pagbigay kayo kung ano yung masaya sa puso. Eh kahit sabihin natin yung piso lang yan, kaya kaya mo, kaya masaya mo. Ang papalayan ka ng Diyos yan. Ito yung ay ba nga eh, yung magsusuporta sa'yo, kaya suportahan mo. Tingnan niyo po, verse 17, hindi sa akin ako, laging tumanggap ng mga kaloob. Hindi yung gusto ni Pablo kaya ng doktor, hindi yun eh. Ang sabi niya, gusto ko kayo magbigay. Ang sabi niya sa sabi, gusto ng Diyos na magbigay ka. Yung sistematiko, ito sabihin ko ito. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi niya, ang nais ko sumagana ang pakinabang na tatanggapin mo. Kapag ka ito ay nagbibigay, mayroon ang pakinabang na matatanggap ka. May pangako ko sa sarili ko. Pagka may simbahan, o hinihingan mo mo, kahit ipangulang mo yan, magbibigay yan. At kung allowance ko dito, kay Lord dahil siya. Sa kapilado mo, kaya nagsutunan. Nararanasan ko, malaki ko lang. Pero meron ako mga daming sakit, pero kumagaling naman. Basta nag-promise ako na magiging sort of Lord mo na kailangan church dito. At sa loob ko ng 7 taon, wala kang hinihintay. Ang gusto na ibigay, nakakakita ka na kumala. At ito pa, dahil sa sabi niya, once na nagbigay ka, may pakinabang ka, nakatabi, hindi makabasa ko lang. Hindi niya nakalimutan yung mga problema at kakaanan mo. Nagsingin tayo natin eh, pero meron something na kaibigan ka. Hindi ka makalimutan at hindi ka matiwanan ng Diyos. Hindi dahil sa may utang na lawin sa atin, ulang pa ang mga kumboy mo bali-bali sa kanya. Pero may something sa pagiging leader na hindi ka iwanan ng Panginoon. Sabi niya, God will provide. Ngayon, masyado atang dalay na eh. Wala naman tayo po lang. Buti ka maraming ka sa labas, maraming ka sa loob. Diba na basabi ko. Ngayon ay ito po. Sinasabi ko po sa inyo kasi sa loob ko ng 7 taon, natutunan ko umasa sa Diyos. Wala akong trabaho ng bulan. At lahat ko ng allowance ko, lakas yan. Wala akong pinatang sa sarili ko. Ito pa na. Hindi lang yun. Financially, okay ka, pero sa ibang bagay, tinutulungan ka pa rin ng Diyos. Okay. Sa magkasawa, pwede ba mag-bondingan kayo sa mga magkasawa? Malayo si tatay na rin, pwede tayo. Kaya, dito ang malayo sa tatay ni... Okay, kung magkasama kayo, ha? Hawag na kamahal. Kaya, dali. Kaya kayo naman dalawang lola, ay lola. Sabi kayo. Okay, no? Taas nito na yun. Ay, dapat natumay kayo ng pwede ba yung mga pamilya kung tabi-tabi? No? Yung mga pamilya, sige, awag mo mag-asawa, taas ang kamay. Kahit kayo mag-asawa, dahil kayo may partner sa ministry. Parang kayo mag-partner. Pwede po puso ng pamilya para mga sa pagkakapagp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 apag
Kaya may malabo yung mata ko sa likod, hindi ko nakikita.
tayo sa basic, ha? Ang sabi nyo, ibibigay nila na kailangan nyo. Okay, mag-usap kayo. Kailangan na natin ang kotse. Pero mag-usap kayo sa dali, kailangan may pagsanayon na. Oo nga. Okay. Next, ha? Sabihin nyo, kailangan na natin ang mas malaking bahay. Siyempre, sabihin natin, siyempre, kasama yung mga bata. Hindi bibigyan yung sa'yo pag yung kailangan. Siguro mo kailanganin. Tapos ito, ay siguro sila pero sabihin nyo, kailangan na natin ng mas malaking tindahan. Grocery na. Okay, sabihin nyo ha. Di ba? Tayo na siguro pero magtrabaho. Kailangan natin ng mas malaking pera. Ngayon, kahit sino sila tayo ngayon, magkano? Magkano ba gusto? Maging realistic ka. Ayan. Ngayon, tingnan mo ito. Sabihin natin sa libo. Magkano tayo mo rin? Magkano pa ang kasi mo? Pero pati siya naman natin sa kailangan. Taasan mo siya para marami ng tayo mo. Ngayon doon sa baba, yun ang sa'yo. Nakukuha sa mga kapatid. Sabihin natin, kailangan natin ang mas malaking sweldo. Mga kapatid, ano ba kailangan? Sabi ni Lord, ibibigay niya, huwag natin paguluhin. Sabi niya, at ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. My goodness, isa na lang ang kulang ko. Sa buhay ko, walang nabibahan. Bakit kasi siya makakasabuhin? Dahil sa kanila dahil at mas maraming bahay. Alam niyo mga kapatid, God will provide. Amen. Kaya sabi ko, kung pwede ko lang natin kasi sikreto natin ha. Sikreto. Hindi ko natin sikreto eh. Wala pinakang bahay. Bakit kasi ang aral sa aso? Bakit? Dahil sa aso, kailangan mo lang natin bahay. Alam niyo, sikreto namin ito ha. Yung kapatid ko, yung sa ako, napakabaliw. Kasi sabi niya, Kuya, maghanap ka na ng bahay. Bakit siya nung uuwi? Kaya walang nahin. Parang siya yung obligado na magkaroon ako ng bahay. Bakit ba siya? Ako naman titira doon eh. Hindi naman siya eh. Pero bakit? Masyado siyang adik. Pinapadala niya ako ng mga bahay na tingnan ko. Nakukuha niyo mga kapatid. Ano yung sabihin? Ang Diyos ay bulitiro sa likod. God will provide. Ito ba? No? Sabihin mo, yung kapatid mo, yung nanay mo, kailangan na nakaligtasan. Ngayon, aawit tayo, pero gusto ko mag-pray kayo. No? Ano kaya ayaw ng Panginoon? Yung masyado kang natangay na sa trabaho, negosyo, wala kang tayo sila ang ministry. Hindi naman na ako. Pero ngayon ako mga kapatid, nag-secret ako, alay-isip tayo. Pero, ay, bahala ka, sabihin ka, meron ka lang babayaw ka. Wala. Okay. Pagka pumunta ka sa Bible class, pakitaan ka lang ng
second. So, tingnan mo, dito tayo yaman. Eh, bakala sila magsalita ng ganyan. Pero, wala pang maikata, sinabi na ng Diyos, dito kaya yaman. Sa word of God, dahil ginagawa mo, pinagawa ng Diyos, magagawa ng Diyos ang pasalanahin kayo, higit pa sa inyo pangangailangan. Sayang naman ang promise na yan, kung hindi matutupad. Pero sige, start na po kayong mag-pray. Sabi, Lord, hinihingi ko na ito. Sige, start po kayong mag-pray. Habang kumakanta ako dito. Teka. Huwag kayong hihingi, depende sa pera nyo. Kung hindi kayo ng gusto nyo, dahil siya walang magbabayan. Huwag kayong hihingi na, ay, yung maliit lang kasi di natin kaya. Eh, hindi naman sa kakayanan mo eh. Kung kasi maliit sa ulo tabi na. Ang sabi niya, buhat sa pera niya na hindi mauubos, ibibigay niya. Ayon sa kanya, sa yaman niya, hindi ko sa savings mo. Kasi kung kaya mo, unahin sa Diyos, kung na bumasok. Nakukuha niya, mag-iambing tayo sa tatay natin. O, hindi nga ako mas malaki sa itong magbabayan. Eh, okay po, start na tayo mag-pray habang kumakanta ko. Ayan.